Pagdating sa pagiging malikhain, hindi papatalo ang mga taga-La Trinidad sa Benguet. Ang makulay at mayaman nilang kultura sa pagbabalik ni Sandra Aguinaldo. Sa mga luntiang puno sa bulubundukin, mapupulang bunga ng strawberry, hanggang sa malabahagaring kulay ng mga bulaklak, tiyak na mabibighani ka sa tinaguriang Valley of Colors ng Cordillera, ang La Trinidad. At kung sawa ka na sa init ng Maynila, siguradong dito mapapabaluktot ka sa lamig ng klima. Pag hindi mo na kinaya ang lamig, don't worry, to the rescue ang mainit na taho na sinamahan ng strawberry. Tikman niyo po ang strawberry taho. Napakasarap at malinawan pa. Dati mang simple ko ituring ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-La Trinidad, hindi may kakailang nakisabay na rin ang mga taga rito sa agos ng panahon. La Trinidad nga kasi siya yung unang nakakita ng urbanization and development. At the same time yung challenges ng preservation ng culture. Sa kabila nito, marami pa rin gumagawa ng hakbang para papanatiling masigla ang kanilang kultura. Kung pagkain ang pag-uusapan, bihira na lang matitikman ngayon ang minsan naging bahagi ng kanilang hapagkainan, ang etag. Etag ang tawag sa karneng pinausukan matapos ibilad sa araw ng pangmatagalan. At para muli itong maipatikim, nakaisip ng ibang paraan ang kainang ito kung paano ito bubuhayin at muling maipapakilala sa bagong henerasyon. Nariyan ang etag burger. Idagdag mo pa ang etag pasta at pinikpikang gawa sa etag. We wanted to serve etag or infuse etag in our dishes also to let the people know what etag really is. Ang mga kabataang ito, kaya raw pagsabayin ang tradisyon at modernisasyon. Sa bawat tindak, padyak at kumpas ng kanilang kamay, malaya nilang naipapakita ang pagmamahal sa kultura. Nilalagyan namin ng touch ng dances ng Benguet, ginagawa namin siyang modern, kaya nagkakaroon kami ng neo-ethnic contemporary dances na binase namin sa mga sayaw ng Benguet. Pinapakita namin yun sa audience na ang ganitong sayaw maaari nating i-connect sa storya na nalalaman ng lahat. Kilala rin ang mga taga-La Trinidad sa pagiging malikhain. Sa tulong ng init at liwanag na nagmumula sa araw, kayang gawin ni Jordan ang solar drawing. Aniya, malaki raw ang maiaambag ng sining upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Bumuo na rin si Jordan ng grupo ng mga mangguguhit, ang Tamawan Village Artists. Sa malang museyong ito, na ipapakita nila sa mga turista ang kanilang mga obra. Sinamantala na rin niya na maiguhit ang isa sa mukha ng mga igurot, si Carrot Man. Ang inspiration ko sa pagiging artist ay ito nga ang pagiging igurot ko. So sa pamamagitan ng solar drawing ay pwede kong ipamalas ang natatangi nilang tradisyon at kultura, kagaya nga ng kanilang rituals. Pero kasabay ng paglubog ni Haring Araw ay ang paglubog din ng pagkakataong makalikha siya ng bagong obra. From solar drawing, pwede rin akong gumawa ng electric pyrography, acrylic paint, pen and ink, at saka mixed media. Yun na ang buhay ko dito na ako nabubuhay. Art is our way of life. Sadyang makulay man ang buhay, dumarating din sa puntong unti-unting nababalot ng dilim ang mga bagay. Ngunit anumang kulay ang nais nating ipinta sa ating paglalakbay, ito ay nakasalalay sa sarili nating mga kamay. Sandra Aguinaldo, GMA News.